Ngayong Pasko, may regalo ang Arena Plus para sa iyo. Get a welcome bonus of 3,188 pesos with us para tuluyang saya sa bawat laro ngayong Pasko. Arena Plus ang bahala sa saya ng buong barkada. Manood ng NBA sa Arena Plus and score up to 10,000 pesos daily bonus plus a chance to win multiple bonuses. Maligayang Arena Plus ko! What? Tricycle FX Bus na masigip. O kaya? Palengke Internet Plaza Karinderya. Energy FM nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number one. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Agad tumalo na at isigaw mo. Same, pero iba! Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Oy, gets ko naman na kaya mong protektahan ng sarili mo. Pero mas maganda kung meron kang katulong na pumrotekta sa iyong katawan, lalo na sa iyong kalusugan. Eto meron akong i-offer sa'yo, ang MX3 Capsule. Ang food supplement na puro ang sangkap at walang halong kimikal. Ang MX3 Capsule ay low in sodium, fat-free at cholesterol-free at nagtataglay ng alpha, beta, gamma at gamma nutrients na may antioxidant at anti-inflammatory properties. Ang MX3 product na ito ay dumaan sa state-of-the-art ISO-certified na planta at masusing pinag-aralan ng mga highly trained pharmacists at microbiologists. Kaya naman umani ito ng iba't ibang award mula sa iba't ibang panig ng mundo at ito ay may pagmamalaki nating proudly Philippine-made. Kaya naman Pangga, kung merong katanungan, bisitahin lamang ang website ng mx3ph.com o di kayo na may tumawag sa kanilang hotline sa 0918-8888-693. Cheers, Miss Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero we are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Magandang Lunes, Metro and Mega Manila! Ngayon ay December 16, 2024! 9 days na lang, Pangga! Pasko na! 9 days na lang at madadagdagan na naman. Madadagdagan na naman ang gastusin mo. Alam mo kung bakit? Dahil syempre mag-uuwian dyan sa inyong tahanan ang iyong mga anak. Hindi ba't mas magastos Pangga kapag ang iyong mga anak ay nasa bahay kaysa mga nagsisipasukan sa inyong sa kanilang mga eskwelahan? Abay syempre mag-o-open niya ng aircon kahit naubod na ng lamig dahil damang-dama na natin. 'Di ba ang lamig ng panahon? Pero ganun pa man Pangga, kahit na madagdagan man ang gastos mo ngayong panahon ng Disyembre, for sure ako naman na mas maraming blessing ang darating sa'yo dahil nga, syempre makakatanggap ka na ng 13-month pay. O, yung mga nakatanggap na ng 13-month pay, payo sa atin ng mga eksperto, spend it wisely. Huwag daw maging one-day millionaire at kung maaari lamang, ay gastusin ito sa kapaki-pakinabang na paraan. 'Di ba? Huwag daw natin ubusin sa mga online shopping. Bagkus ay invest natin ito para sa kinabukasan. Alam mo may tama nga naman yung mga eksperto na yan sa pagsasabi na i-invest yung ating mga 13-month pay upang nang sa ganon, mga anak pa ito at dumami pa ito. Tama! Diba? Pero eto Pangga, eto ang tatama talaga. Eto ang tatama ka talaga dito dahil kung nakikinig ka dito,
E tiyak maging updated ka sa mga balitang pampalakasan hatid sa atin ng... Chika sa Arena! Ang Chika sa Arena ay hatid sa atin ng Arena Plus, astig sa sports. Pangga naputol na ng Japan, naputol na. Hindi naputol ng Japan. Naputol na ang Japan curse ni Gio Santino o Santissima matapos manalo via third technical knockout laban sa hometown bet na si Hiro Ichimichi ng Japan sa laban na naganap sa Osaka ngayong December 15. Kahapon lang, 'di ba? December 15 sa Japan bago manalo kay Ichimichi, 3 sunod-sunod na talo sa Japan ang naranasan nitong ating manlalaro na si Gio Santino o Santissima. O, di ba? In fairness, isa na naman kababayan natin ang nagtagumpay sa Japan. Nakabawi siya sa string local fight victories sa Pilipinas at nakuha pa niya ang WBC Asian Continental Super Featherweight title bago siya sumabak ulit sa Japan. In fairness. O, di ba? O, kahapon sino ang nanood ng basketball? O, eto, di ba? Kung hindi ka nakapanood ng basketball kahapon, ito sa final game 3 ng UAAP season 87 basketball, tagumpay ang National University Lady Bulldogs na mabawi ang title matapos talunin ang defending champion na University of Santo Tomas Growling Tigreses sa score na 78-73. Tinalo rin ng UP Fighting Maroons ang defending champion na De La Salle University Green Archer sa score na 66-64 para mahawakan ulit ang championship crown. In fairness naman sa UP. Diba? Ganun talaga ang laban. May nananalo, may natatalo. O, ikaw Pangga. O, syempre, kung ikaw ay mahilig manood ng mga laban ng NBA, PBA, i-download mo na ang Arena Plus sa inyong mga telepono. 'Di ba? Gamit ang App Store syempre at Play Store. Astig na astig talaga ang Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports dahil ang Arena Plus ay itinanghal na Best Sports Book Operator for 2024 ng Sigma Asian Award. Kaastig mo ang Pinoy basketball sensation sa mundo ng PBA na si Scottie Thompson at ang Pinoy Pride na umaariba sa mundo ng NBA phenomenal ang Phil-Am. Phil-Am to in fairness, ikinararangal ng ating bansa ang Phil-Am basketball star na si Jordan Clarkson. At syempre mawawala ba naman ang sabi nga ni Kapitana Sisa na siyang makakatuluyan niya. Alam nating suntok sa buwan yan, Mare, pero sige, dahil kumari mo ako, go push natin yan. Ang newest ambassador or endorser ng Arena Plus na si Austin. Sabi ng mga lola, Austin. Pero Austin naman sa atin, Austin Taylor Reeves. Muli pang download Arena Plus to your App Store and Play Store now. And you can also watch arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Yan ang kabuuan ng ating chikahan sa mundo ng pampalakasan. Hatid pa rin sa atin ng Arena Plus, astig sa sports. Ay, kumusta naman kayo? Ay, dito sa ating Facebook page ay marami tayong mga nanonood na na OFW at iba pa mga mami na mga walang radyo pero may mga telepono. In fairness sa inyo nakatutok pa rin kayo sa akin. In fairness sa inyo. Oy, pero batiin ko lang. Syempre, yung mga tanod dyan sa Adolfo. Adolfo! Dyan sa Pandakan. Kasi
Alam mo, ngayon ko lang na-realize na ang hirap pala ng trabaho ng mga tanod, ano? Palakpakan nga natin sila. Kasi imagine, habang natutulog tayo, romoronda sila upang nang sa ganun ay mapanatili, di ba? Mapanatili ang kaayusan. Kaayusan sa ating kapaligiran. Upang nang sa ganon, yung tahanan natin, wag pasukin na magnanakaw, di ba? Nako, oy nga pala ha, magsisipagbakasyonan na kayo mga pangga, ipaalala ko lang na siguraduhin ninyo na nakasara ang inyong mga pintuan, lalo na ang mga iniingat-ingatan nyo. 'Di ba? Yung mga kwarto, yung main door, siguraduhin yung nailalak nyo na maigi kasi ito yung panahon kung saan ang mga kawatan ay naglipana, 'di ba? Ewan ko ba naman kasi sa mga kawatan hindi maubos-ubos. Pero eto na kapangga. Anong chika natin? Kasi nga kahapon, di ba? Kahapon ng gabi ay ginanap ang konsyerto sa palasyo. Ayan, ginanap sa Kalayaan Hall grounds ng Malacanang Palace, kung saan dinaluan nito ng napakaraming mga artista. In fairness, palakpakan natin. Pero alam mo, sa kabila ng matagumpay na konsyerto sa palasyo na ginanap diyan sa Kalayaan Hall grounds diyan sa Malacanang Palace, binalot na naman ito ng kaliwat kanang pambabatikos. Nakakaloka. Bakit naman ganon? Ay hindi ito tungkol doon sa litrato ni megastar ni dating Senator Kiko Pangilinan at ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ang kanyang asawa. Hindi dahil tungkol doon, bakla. Ay tungkol ito sa naganap mismo na Konsyerto di Palasyo. Konsyerto di Palasyo. Hindi ba yung title? Konsyerto sa Palasyo. Ang ating mga kababayan ay may mga hanas tungkol dito sa naganap na konsyerto sa palasyo na di umano'y parang hindi yata naaakma na ngayon ginaganap yung mga ganyang pagdiriwang. Ay nakakaloka naman. So kailan? Ika nga ng mga netizen, yung ginastos nyo dyan, sana ginastos nyo na lang sa pangangailangan ng mga binagyo. Yun lang. Di ba kahit ano namang sabihin natin kapag kahirapan na ang ipinanlaban ng mga netizen, hindi na natin sila kayang pataubin. Hindi na natin sila kayang supilin. Dahil yan ang paniniwala ng mga kapuspalad nating mga kababayan, 'di ba? Pero alam mo may punto nga naman yung basta kahit sino na diyan. Kasi sa totoo lang, eto nga, 'di ba? Ginawa itong konsyerto sa palasyo. Malaking tulong daw di umano itong konsyerto di palasyo. Sabi nga ni Meme Vice Ganda nang ma-corner siya ng isang media outlet. Nasabi nga niya na malaking tulong ito at suporta ito lalo na't humihina ang pelikulang Pilipino. Sa madaling sabi ni Meme Vice Ganda, okay lang naman ito. Pero kasi marami mga netizen ang hindi nagustuhan na sa panahong ito ginagawa itong ganitong klase ng pagdiriwang. Lalo na't napabalita kamakailan lamang na tinanggalan daw ng budget. Zero budget daw ang PhilHealth. Eto magbabasa ako ng ilang mga komento dito. Sabi dito ni Michael Christian Imperial ko, nakuha nyo pang mag-concert. Ayos Kasi nga naman, ngayon pag ginawa yung concert, kung kailan sumabog yung Bulkang Kanlaon, napanood nga natin sa isang isang show sa GMA7 na kung aabot ng isang buwan ang pag-stay ng mga evacuees sa evacuation center, hindi na nila alam kung saan, 'di ba, saan sila kukuha ng ipapakain sa mga evacuees. Pero ang problema diyan, kung hindi mabibigyan ng tulong ang ating mga kababayan. Ang tanong, nakakatanggap ba ng tulong ang mga nasalanta nating kababayan? 'Di ba? Hindi natin alam dahil wala naman tayo doon sa mismong nasalanta ng bagyo. Pero alam mo, eto pangga kasi nga magaganap na itong 50th Metro Manila Film Festival.
Kaya naman ginagawa itong ganitong klase ng mga events, 'di ba? Papaliwanag ko lang din. Kasi marami ang nagagalit din kay megastar Sharon Cuneta dahil 'di ba kung matatandaan nyo, running mate nitong si dating Vice Presidente Leni Robredo ang kanyang mister na si Kiko Pangilinan. Hindi ba't running mate sila nung nakaraang eleksyon? Laban dito sa ating dito sa kasalukuyan nating administrasyon. Kaya naman ang ilang netizen may mga nagsasabi na parang nakalimutan na yata ni megastar ang mga nangyari. Parang ganon ang sinasabi. Ay eto lang naman. Huwag tayong mabalot ng puot. 'Di ba? Sabi nga ni megastar, naghihil na ang mundo. O di mas okay yon, di ba? Bati-bati tayo, di ba? Sana lang galing yan sa puso at hindi lang sa hindi lang dahil mag-e-eleksyon na naman, di ba? For sure naman, alam naman natin na ang megastar naman ay mabuti ang puso. Mabuti naman ang puso talaga ng megastar. Kaya for sure yan, bukal naman siguro sa loob nila kung ano man yung napag-usapan or may napag-usapan ba or patawaran or bati-bati na ba tayo, 'di ba? Sana ay pakinabangan ng taong bayan. Ay nako, sabi nitong si Archie Serrano, hirap maging Pinoy. Ay nako. Ay ito komento lang ito kurap lahat. Mula sa barangay official hanggang sa pinakamataas. Ay wala naman tayong pinapangalanan, pero kung may mga ganyan man, ito lang masasabi ko, walang lihim na hindi nananatiling lihim. At saka wag nating atimin na magpakain ng galing sa nakaw, di ba? Magpakain sa ating mga anak at sa ating pamilya ng galing sa nakulimbat natin sa kaban ng bayan, di ba? Pero palakpakan natin ang ating administrasyon sa ginawa nilang konsyerto sa palasyo. Sabi nga ng ng mga nakasama ko sa mga press con at nakausap ko, malaking tulong nga ito sa gaganapin na Metro Manila Film Festival. At kung mapapansin mo Pangga, lumalakas na ulit ang benta ng mga ticket, 'di ba? Ng ticket ng ng mga sinihan dahil bumabalik na ulit sa sinihan ang mga tao, 'di ba? At saka nakikita ko na nagagandahan na ulit ang mga pelikula. 'Di ba? Hindi na nilalangaw. Sabi ni Jeff Tads Oliveros, kinanta ba ni Ate Shawi ang Balutin Mo Ako sa konsyerto di Palasyo? Ay, konsyerto sa Palasyo pala. Alam mo, mas maganda nga yun, konsyerto di Palasyo. Pero okay lang yun, tapos na Nabatikos pa ng ilang nating mga kababayan. Ay, nako. But anyway, Pangga, ikaw ba Pangga? Iiwanan ko itong tanong na ito sa'yo bago tayo mag-commercial break. Diba? Tanong ng inyong Tita Cora. Kailan ba napapanahon ang mga ganitong klase ng konsyerto? Kailan ba ang tamang panahon para nang sa ganon ay magtipon-tipon ang iba't ibang artista na may iba't ibang sinusuportahang mga kandidato sa eleksyon, ngunit nagsama-sama upang nang sa ganon ay buhayin ang pelikulang Pilipino? Kailan ba? Kasi 'di ba hindi naman nawawalan ng bagyo dito sa Pilipinas. 'Di ba? Pa-bless po Ninang Cora, sabi ni Joe sa TikTok live, ano ba 'yun? Tita Cora, pengin ng pamasko. Ay, nako. Nako Joe, ako'y naghahanap nga ng mamanuhan din. Pero sa tanda kong ito, hindi na daw ako bibigyan ng pamasko. Wala na magbibigay, Joe. Yan muna ang kabuuan ng ating tsikahan ngayong umaga ng Lunes. First gap pa lang yan, ha? May susunod pa tayong bugso ng tsikahan ngayong umaga ng Lunes. Lunes na Lunes, puro kayo Tigilan nyo yung mga ganda nyo.
Tigilan niyo yung mga ganda ng mga pananalita niyo. Ha, misis? Huwag mo munang talakan si mister. Baka hindi iabot sa'yo ang 13-month pay. Panggamat... May naalala lang ako sa 13-month pay. Palakpakan natin ang mga kumpanya na magbibigay ng 14th at 15th month pay. Ha? Pangga! Manatiling nakatutok dito sa Same pero... Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mong sabihin radyo, sabihin mo... Energy!